Tinatawag natin gospel sa buhay nila doon sa Philippine Church at that time. Ito yung mga word na sinasabi ni Pablo ng panahon na yan. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Sa Tagalog, yung mga nangyayari sa akin ngayon, sasabihin ko sa inyo, para mag-move forward ang gospel. Di ba, malinaw? Then, ano pa ang sabi niya sa verse 15? As a result, ang resulta nito, sabi niya, it has become clear throughout the whole palace guard. Naging malinaw doon sa Roma, sa whole palace guard. Ang lahat ng bagay to everyone else, that I am in chains for Christ. Tingnan niyo yung salitang in chains. Mga internal evidences ito na si Pablo ay naka-lock up, nasa imprisonment because of the word chains. Kaya traditionally doon sa Roma, meron silang ipinapakitang chains. Yung pulseras ng mga military, pag may hinuhuli nila, yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya kaya ko sa inyo, and then in verse 14, ang sabi niya, it because of my chains. Tignan niyo ha? Malinaw ko sa inyo, di ba nakakarinig na tayo doon sa mga binabagay ni Pablo? Most of the brothers and sisters can become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Tignan niyo yung sabi ni Pablo, di ba? So kung babasahin mo, yan na tayo, mayroon tayong makikita ang katotohanan dyan kung paano nakapag-move forward ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo as well sa mga local church at the Philippine at that time. No? So kaya, meron ang katotohanan nung panahon na yun na mas mahalaga talaga sa kanila yung gospel. Kung paano sila mag-move forward according to the life of God. Di ba pag pinag-uusapan ng gospel, parang ang tingin ninyo mahirap? Di ba? Nagiganya ako? Pero sa sulat ni Pablo, ay meron siyang mga katotohanan na ibinahagi dito. Kung paano yung salitang gospel